Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, shocking to. Lumabas na ang baho, aray ko po Nataranta si Martin, grabe to. Gusto nang palitan si PBBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe naman po at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibu natin, simulan po natin ang ating balitaan mula po dito sa Ang Balita Ngayon. Ito po ang sabi ni ng ombudsman na si Boying Rimulya. Sabi po dito ni Boying Rimulya or sa balita, Boying ipinasubpi na lahat ng gadget ni Yusek Cabral. Inutos ng Office of the Ombudsman na sa pamamagitan ng subpoena doses TICOM ang agarang pagsuko ng lahat ng computer at electronic devices nang yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pinag-utos na po ni Boying Rimulya mga kaubayan na kumpiskahin lahat ng mga gadget. It includes laptop, cellphone at anything, computer na mayroon po si Yusek Cabral. Okay? Ang bilis talaga ni Boying Ang bilis talaga ng ombudsman na gumalaw ngayon. Grabe nga parang ang ombudsman ngayon, DOJ na rin, parang NBI pa. PNP, siya na rin nag-imbestiga All-in-one na po si Boying mga kababayan. Baka nga sa susunod, hindi na po natin kailangan ng presidente. Si Boying na rin ang maging presidente mga kababayan. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibu natin? I-comment nyo na lang at eto pa. Sabi naman po dito, mga ari-arian na Romualdez target umanong kunin. Kung hindi man namin siya makuha sa kasong kriminal, kukunin namin ang kanyang mga ari-arian. Bakit naman hindi pwedeng kasuhan ng kriminal? Diba? Bakit hindi nyo makuha sa kasong kriminal si Romualdez? Diba? Bakit? Mayroon ba kayong kinikilingan? SILG Rimulya? Mayroon po ba kayong kinikilingan? Bakit yung iba kahit nasa malayo ay talagang pinipilit nyong makuha sa kasong kriminal? Tapos etong si Romualdez nandito lang sa Pilipinas at sinasabi mong diba? Bakit hindi nyo kasuhan? Yun ang inaantay ng taong bayan kasi isa yan sa mga big fish, Isa po yan sa big fish na inaasahan ng taong bayan. Bakit ganito ang statement ng DILG, Sabi niya, kung hindi man namin siya makuha sa kasong kriminal, ibig sabihin, may kasong kriminal. Diba? Pero hindi lang nila makuha. Kukunin namin ang kanyang mga ari-arian. Kukunin daw yung mga ari-arian. Bakit hindi nyo pagsabayin? Itulad nyo kay Diskaya. At sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. Diba? Kunin nyo yung ari-arian at kasuhan nyo ng kriminal. Ang hirap dito pag kakampi ka ng administrasyong ito. You always have a special treatment. Do kitang-kita na talagang may kasalanan, hindi pa rin nila makuha. Kasi nga big fish po ito Grabe naman po ito.
Ito ang ibinunyag ni John Vic Rimulya, kalihim po ng Department of Interior and Local Government sa isang panayam, mga kababayan. Ayon sa kanya, determinado umano ang Office of the Ombudsman, dalawa pala sila, na ituloy ang ganitong hakbang kung hindi sapat ang basihan para sa direktang kasong kriminal. Hindi pa pala sapat, mga kababayan, ang kanilang basihan. Ano bang pinagbabasihan nyo? Para sa taong bayan, talagang sapat na po no? Sobra pa sa sapat. Aray ko po. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po. Grabe naman po itong dalawang magkapatid nito. Talagang inuubos ang pasensya ng taong bayan. Samantala, mga kababayan, ito naman, party list ni Ridon, ibinulgar, may insertion. Nako po. Party list ni Ridon, ibinulgar, may insertion pala. Si Bicol Saro party list po ay may 150 million road project insertion sa Pamplona. At Pasacao, Camarines Sur, ayan, nagkabistuhan na. Kaya pala napakaingay nitong si Ridon, mga kababayan, kasi may tinatago. Ayan, lumabas na po ang baho ni Ridon. Ridon. Sinasabi kasi ni Ridon, walang kwenta yung Dolomite Beach na yan. Mas walang kwenta pala yung project mo. Kasi inserted lang. Tapos ngayon, sige nga, paki-investigate nga ninyo, mga kababayan. Sino po bang taga dyan? Taga Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Paki-comment nga kung talagang mayroon po kayong dyan. May farm to market road, mga karabin natin. Or a road project, no? Si Ridon. Kasi 150 million yan Mas mataas pa po yan, mga kababayan, sa ipinupukol nila kay Vice President Sara Duterte na 125 confidential fund, di ba? 125 million confidential fund. So, kapag ito, malaking sampal ito, pag ito ghost project, di ba? Insertion na nga, ghost project pa. For example lang, mga kababayan. Di ba? Wala talagang bahong hindi sisingaw. Kaya Ridon, kumusta ka na ngayon? Ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan John Vic Rimulya may planong maging presidente ng Pilipinas. Ito, pakinggan po natin to. Now, my last question before we go, because we're on overtime almost. Already? Okay. Is there a possibility that you will run for president? Oh my God, where did that in come from? 2028? That was a curveball. Because you are a name that is being mentioned as a possible candidate of this administration. I mean, I'll be honest, there's Cavite, so that's a bailiwick. You're a cabinet secretary. You're quite visible. They have no candidate as of now. Ayan, plano pala ni plano na ni John Vic na maging presidente ng Pilipinas. Nako po. Hindi kaya, kasi si Ombudsman, buhay kapatid niya Di ba? Kaya lang loading, mga kababayan. So, candidate as of now. So, is that a possibility on your end? This is the third time I've been asked in 1 week, and I always give the same answer. In 1998, then Governor Bongbong Marcos was asked, "Do you want to become president?" And he said, "Of course. All governors want to become president Because you know how to govern. and those who deny are lying." But Sinabi niya yun? Sinabi niya yun. I think Channel 7 was the one who interviewed him. Okay. But I'm not governor, so that doesn't apply to me. But you were governor. I was governor. Exactly. Yes. It applies to you. Hello. You were governor for 3 terms. 4. In Cavite. Yes. I mean, seriously. You were never congressman. Never.
Oo, that legislating is not your cup of tea. Not my cup of Oo, tea. mayor ka Buti na talaga lang. in governor. No, I was never governor. I was board member, vice governor, governor. Okay, all right. And mayor? I was never mayor. Never ka nag-mayor. Yeah, never so it's mayor. really provincial ang level. Yes. Okay, so are you open to running? It's a possibility. Okay, what No factors? conclusion yet, but it's a possibility. Okay, but what are the factors that you would want to see before considering it? Well, number one, of course, is my wife, if she totally Okay, agrees so that's far. Number two, the country. For me, the country has to be solidly behind. It has to be a dichotomy of candidates. It has to be a one-on-one fight. It should not be a one-on-one. It should be. It should be. It should be. So like you against Sara Duterte? No, whoever it is, not me. It Di can ba be mas Vince. mahirap It yun? can be Vince. It can be anyone. It can be Cheese, but it has to be a one-on-one. How could it be cheese? But whoever are the usual suspects who No, want of to the run. cabinet kasi ito. How could it be cheese at this point with Okay. with the accusations? I mean, But seriously. but whoever- So either you and Vince. Whoever, it should be a one-on-one fight. Oh, you believe that? I think it should be a dichotomy between the Philippines will have to choose between one version of how to govern and one version of the truth. The Philippines has to choose a common future that they think is believable, and they have to. Pero sa palagay ko mga kabayan, walang future po ang Pilipinas pag ito ang naging presidente. Laging palpak eh. Diba? Kapag nagbibigay ng information, no? Nagdi-disseminate ng information, palpak mga kabayan. So gusto niyo bang maging palpak ang Pilipinas? O sige, kung gusto niyo pong maging palpak at maging mas malala pa ang Pilipinas na nararanasan natin ngayon, no? Ngayon pa lang, iboto niyo na si John Vic. Di ba? Anyway, may isa pang mas malala kay John Vic Remulla mga kababayan, no? Hindi ko alam kung bakit lumalabas sa mga ganitong balita ngayon. Pero eto, eto po ang balita mga kababayan. Montulfo, pabor na gawing pansamantalang presidente si Tito Soto kung magbitiyo si BP Sara at PBBM. Ang problema dito, wala namang problema, di ba? Walang problema para sa akin kung yan ang gusto mo. Kahit ngayon, kahit presidente pa po sila at vice-presidente. Gawin mo ng presidente si Soto, wala namang mag-aano sa'yo eh. Walang pipigil sa'yo, Montulfo. Kaso nga, hindi kami pabor eh. Hindi kami pabor sa sinasabi mo. Ikaw lang ang pabor sa sinasabi mo. Sino ka ba to represent, no? Who are you to represent the entire Philippines? Tulpo ka lang naman eh. Diba? Isang apelyido ka lang. Tulfo. Diba? Samantala, mas marami pa. Anyway, pagbigyan na natin, no? Pagbigyan na po natin si Montulfo mga kabayan kasi gusto niya talagang maging presidente si Soto. Kaya ngayon pa lang, sige, gawin mo ng presidente si Soto. Nobody cares, no? Sa'yo, Montulfo. Gawin mo na ngayon pa lang, okay? Magsama kayong dalawa, kahit buong pamilya mo, mga Tulfo, gawin nyo na po, no? Na presidente si Soto. Wala kaming pakialam. Di ba? Idadamay mo pa kami. Ngayon ito. Idadamay mo pang buong Pilipinas sa kalokohan ninyo. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.